Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangganang sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Hi! Ito po si Imelda Papin. Lagi kayong makinig sa Margo TV Philippines. At syempre po sa Facebook page and YouTube channel. Again, this is Imelda Papin. Thank you! Beno po mga kaibigan, isa pong magandang araw sa inyong lahat. At ngayon po ay araw ng Biyernes. Araw po ng Friday. Pero wag po kayong magtataka kung alas 3 wala na po yung mga nasa tanggapan po ng ating gobyerno. Parang last day yata ngayon. This is in connection with the celebration ng Family Day. Kaya isang linggo pong alas 3 ng hapon nag-dismiss ang ating po mga ahensya ng pamahalaan. Bueno, ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Muli po, kumusta po kayo? Tayo po ay magsama-sama sa loob po ng ating kalahating oras na balitaan. At pagtalakay po sa mga importanteng issue ngayong pong araw na ito. Bueno, huwag niyo pong kakalimutan i-like, i-share ang ating pong programa, Sama Ka na Kabayan, dito po sa Margo TV Philippines. At syempre sa ating pong YouTube channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe. At tayo naman ganahan, paulit-ulit po dito sa ating programa, tuloy-tuloy po tayo at may mga importante po tayong mga balita ngayong araw na ito. At kumusta ko po ang ating mga kababayang mga magsasaka. Ang ating po mga magsasaka talagang binibigyan po ng malaking pagpapahalaga ng administrasyon ni Presidente Marcos pagkat siya po ang namumuno ng ating pong Department of Agriculture. Kaya labis-labis po ang kanyang pagbibigay ng atensyon sa ating pong mga magsasaka. At alam nyo kagabi na minomonitor po natin yung isa pong executive order na pinirmahan po o pinalabas ng ating pong gobyerno ay ito malaking tulong po sa ating mga kababayan magsasaka at lalo na doon po sa mga nagbibiyahe po ng mga goods, yung mga agricultural products na dinadala po sa ating mga pamilihan na ating pong binibili. Ang Palasyo Malacanang nagpalabas po ng isang executive order at ito'y kagabi pa lang na-publish sa Gazette. At ito ay pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Actually, September 25 pa lang ito inilabas, ang pinirmahan. Pero ngayon pong araw ay ito ay ibinalita na, inilabas na mayroon pong isang executive order na pinirmahan po ang mula sa Palasyo Malacanang. Ano po ito executive order na ito? Ito po ay uutos sa lahat ng mga local government units na wag silang mangolekta ng toll fees at charges sa mga nagtatransport sa mga bihikulo na nagtatransport po ng goods o kaya merchandise habang dumadaan po sa kanilang mga area of responsibility sa pamagitan po ng national roads and such other roads
na hindi po kinonstruct at pinondohan ng local government units, lalo na raw. So, ang ibig pong sabihin, sinususpindi po, sinususpindi ng ating pong pamahalaan ang lahat ng mga pangungulekta ng mga babayadan. Meron pong mga makikita ninyo dito po sa Metro Manila. Pag wala kang sticker na galing po sa Manila City Hall, huhulihin ka ng ating mga traffic enforcer. Napakasisipag naman ng itong ating mga traffic enforcer pagkat mukhang sila ay may porsyento sa lahat ng mga nakokolektang mga violation fees. Kaya napakasisipag din nila. Yun ang kanilang incentive. Ngayon, ang sabi po dito sa executive order ng ating pong Pangulo, kinakailangan wag na nilang ituloy, i-discontinue yung koleksyon ng yung kanilang mga kinukolekta, such as but not limited to sticker fees, market fees, delivery fees, market entry fees. Dadaan ka lang, papasok ka lang sa kanilang lugar, papunta sa pamilihan, kailangan magbayad ka ng entry fee. At ito ay ini-impose sa mga sasakyan na nagtatransport ng goods, dumadaan sa kanilang lugar. So yun po ang pinapasuspende in the interest of public welfare. Kaya po nagpalabas sila ng ganyan. Pagkat kung ang gastos sa pagbibiyahe po ng ating mga agricultural products papunta po sa mga pamilihan, lalo na po dito sa Metro Manila, kung mababawasan nga naman ang transportation cost, yung mga babayarin, mumura po ng kaunti ang ating po mga nabibiling mga agricultural products sa mga pamilihan. So, ito po ay isang paraan, isang pamaraan na kung paano po marirevitalize, kung paano daw po mas mapapalakas ang pagpasok ng mga produkto, mga merchandise sa ating po mga pamilihan para tayo naman mga mamimili maraming mabibili at hindi gaanong mataas ang halaga. Kaya nga meron pa silang yung Kadiwa Center. Ang lahat pong ito na ginagawa para po sa interest ng publiko. So, maganda po itong mga ganitong ginagawa. At kung ito po ay maipapatupad, ay mas mainam. Pero ang sabi po ng executive order na ito ay within 30 days daw po kinakailangang i-review. Kinakailangan daw pong eksaminin na maigi ng bawat local government units ang kanila pong mga kinukolekta na mga babayarin ng mga nagbibiyahe o nagtatransport papasok po sa mga lugar, lalo na po sa mga pamilihan. So maganda po ito at sana ay maipatupad. Kaya nga lamang siyempre sa panig po ng mga local government units apektado po yung kanilang koleksyon ng buwis. Pero marami naman pwedeng maraming pwedeng kolektahan. Kung minsan tayo naman mga mamamayan, yung ating po mga kababayan kung minsan bumili ng 1 kilong bigas. Reklamo na napakamahal ng bigas. Pero masasalubong mo yung bumili ng alak. Wala man lang kareklamong bumili ng alak na napakamahal. Ang isang boteng alak magkano kung ikukumpara mo sa 1 kilong bigas na maraming kakain. Sabagay, ang alak marami ring iinom. Pero ang iba naman nakikiinom lamang. At ang iba'y matakaw pa sa pulutan. So, ito po, kung minsan, kinakailangan po tayo lahat nag-iisip. Sa ganito po mga panahon, ganito po mga pagkakataon, lahat tayo dapat may kanya-kanyang obligasyon.
So sa part po ng LGU, bawasan na muna yung mga pangungulekta ng mga babayadin ng ating pong mga nagbibiyahe. Kaya po nagmamahal, tingnan nyo po sa lungsod ng Baguio o kaya sa Cordillera region, napakamura po ng mga gulay, napakamura po ng mga merchandise, napakamura ng mga mabibili mo mga gulay na pagdating dito sa Maynila, napakamamahal na. Samantalang, kung minsan nga, itinatapon na lang yung mga kamatis na hindi po nabibenta. Nabubulok na lang. Yung mga carrots, napakamura po doon sa taniman. Mura lang pong mabibili sa ating mga producers, sa ating manananim. Pero bakit pagdating dito sa Maynila, pagdating po sa ating mga pamilihan, napakamahal na. Pagkat ang isa po sa factor diyan, magkano ang ginagastos nila sa pagbibiyahe po ng kanilang mga produkto. Kaya naman pagdating po sa mga pamilihan, mahal na. Yung iba, bibili ka ng sibuyas. Dati, napakarami nilang maglagay ng sibuyas. Ngayon, yung isang sibuyas, hinahati pa ng iba. Pagkat napakamahal. Pero kung titingnan po natin, yung mga pinanggagalingan ay mura eh. Pagdating sa mga pamilihan, napakamahal na. Pagkat ang isa po sa factor dyan, yung kanilang ginagasto sa pagbibiyahe ng mga produktong ito. At tama naman po na yung ating pamahalaan ay mag-impose po ng ganito na bawasan muna. Yung kanilang mga, hindi nga bawasan ang sinabi po dito eh. Sa executive order na pirmado po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang executive order ay nagsasabi na prohibit, all LGUs are prohibited from collecting toll fees and charges upon all motor vehicles transporting goods or merchandise while passing through any national roads and such other roads. So ibig sabihin, hindi lang bawasan kundi pinapahinto muna. So ito makakakuha na naman ito ng mga samut-saring reaksyon, pero ang lagi pong tinitingnan diyan is interest of public welfare. So ito po ang isa sa tinitingnan nila na makakatulong para po sa pagbibigay ng kagaanan sa ating pong mga consumer, sa ating pong mga kababayan. At yun namang ating mga producers, siyempre, kinakailangan nila yung kanilang mga inaani, yung kanilang mga ani ng mga gulay, halimbawa, gusto nila ma-dispose agad. Tingnan nyo po dyan sa Camarines Norte. Ang reklamo po ng mga manananim ng pinya, nabubulok na lang yung kanilang pinya. Nabubulok na lang yung kanilang ani pagkat hindi nila alam kung saan dadalhin. Pag binili mo sa kanila, napakamura. Pero bakit sa mga pamilihan mahal? Pagkat dahil nga po, ang isa sa dahilan, yan pong transport expenses. Yung transportation fees na kinukolekta ng mga LGU. So, kawawa naman yung ating mga producers. Kaya nga, pati po yung importasyon ng mga ibang mga bagay, gaya po ng asukal, itong mga sibuyas, kinakailangan kontrolin din, lalo na po ang bigas. Lalo na ang bigas na kinakailangan makontrol din. Kung aalisin mo pa nga naman yung taripa, yung tariff, di lalong babaha babaha ang bigas, pero apektado naman yung mga magsasaka natin. So kinakailangan po balansyado. Kinakailangan balance ang pagtrato natin sa iba't ibang mga bagay. Hindi po pwedeng tira lang ng tira. Para kang si Papa Nonoy, tira lang ng tira. Nasaan ba yung partner mo, DJ? Nawawala na naman yung iyong partner. Bueno,
Yan po ang isa sa mga latest na balita natin as far as agricultural yung ating mga agricultural sector is concerned. Maganda po yung executive order na ito pagkat ito po ay makakatulong po. Makakatulong po ito sa ating mga sasaka. At siyempre, excuse me po. Siyempre, lalo na po kung mababawasan talaga yung gasto sa pag-transport. So okay lang po. At i-monitor po natin kung ito po ay religiously susunodin po ng ating mga local government units. Kung ito po ay talagang tutuparin po ng mga local government units natin, yung pong executive order na ito na nagpo-prohibit sa lahat ng LGUs na mangolekta po ng mga toll fees. Okay? So patuloy po tayo sa ating programa at kamusta po ang ating mga nanonood at tagapakinig diyan po sa Naga City sa tanggapan po ng Cebu Pacific. Aba, ano yan kinakailangan may discount tayo diyan. So, okay. So, patuloy po tayo. At ang isa pa sa ito para din ito sa mga magsasaka natin. Ang sabi po ni Pangulong Marcos sa Department of Agriculture na kanya pong pinamumunuan ay i-prioritize po yung farm-to-market roads. Ang sabi po, kinakailangang maging priority ang farm-to-market road. Hindi po farm-to-pocket road, hindi farm-to-pocket. Pagkat yung iba naman itong farm-to-market road projects na ito, mga pinag-aagawan Biro mo, may mga nakikialam ng mga politiko sa implementasyon. At sana maging tama po ang implementasyon na ito pagkat malaki po ang alokasyon ng ating pong pamahalaan pagdating po sa farm to market road projects. Kaya yan po ang utos ng ating Pangulo na bigyan po ng priority. So wag bibigyan ng priority, sana maging makatotohanan po ang implementasyon, hindi farm to pocket road. Mahirap yan pag ganyan. So, antabayanan po natin yung ating mga proyektong ganito. I-monitor po natin, kayo po mga kababayan natin. I-monitor po ninyo at pag kinukurap po ng mga politiko, isumbong nyo po dito sa atin at ng ating pong ang sabi nung namayapang Mike Enriquez, hindi po natin tatantanan yung mga nangungurakot po ng pondo ng gobyerno. Pagka tayo po ang lagi po nating iniisip kung paano po matutulungan yung ating mga kababayan. Pag ganito naman na malaki na nga ang binibigay na pondo, kukurapin pa ng mga politiko. Hindi naman po lahat ng mga politiko ganyan, pero napakarami po nila. Napakarami nila. Kaya tayo dito pa lang sa barangay election, piliin na natin yung hindi kurap, yung hindi nagpapayaman sa kanilang posisyon, sa kanilang pwesto. Napakahirap naman, barangay captain pa lang. Ay talagang, napakarami nila. So, yan po ang isa sa mga balitaan natin na ang utos po ng Pangulo sa kanya pong tanggapan sa Department of Agriculture, prioritize farm-to-market projects. Pagkat kung wala nga naman, isa po ito sa problema ng kung bakit tumataas ang presyo ng ating mga agricultural products. Pagkat nahihirapan yung ating mga magsasaka na iahon ang kanilang mga produkto papunta sa mga pamilihan pagkat walang sasakyan, walang tamang kalsada, mahirap naman. Doon sa mga
ito isa rin ito sa dapat din nating i-check siguro. Meron po mga highways tayo, national highway. Meron pong mga checkpoint diyan. Halimbawa, yung checkpoint para sa mga cattle, yung mga binabiyahe po gaya ng baboy o kung ano pa. Dadaan ka sa checkpoint ng ano ba nag-checkpoint niyan? Bureau of Animal Industry, at yung Bureau of Plant. May mga checkpoint pong ganyan na siyempre kailangan din naman talaga ma-check, kailangan talaga ma-check din yung mga binibiyahe dahil yung kaso po ng mga may sakit na alagang hayop. Hindi naman pwedeng dadalhin mo sa pamilihan may sakit, Kaya chine-check din po nila. Pero kung minsan, abay, yung mga nagche-checkpoint diyan marunong na rin, Hindi naman chine-check yung chine-check lang papel, pag chine-check mo yung papel, may nakaipit ng papel. Yung papel, may nakaipit pang papel na may numero. Ay didiretso na. Binibilang lang. Ilan ika yan? Dahil kumisan po tayo. Nakaka-obserba po tayo sa mga nadadaanan nating mga checkpoint. Dapat wala na ito eh. Doon pa lang sa source. Doon pa lang sa barangay na pinanggagalingan nitong mga alagang hayop na ito na itinatransport papunta po sa mga pamilihan, doon pa lang i-check na, wag na dito sa highway. Pagkat nagiging nagiging corruption center lang po yung mga checkpoint na yan. Ay napakahirap naman kung aabalahin mo pa sa highway at tingnan mo yung tapat ng checkpoint. Abay, sira-sira na yung kalsada pagkat yung mga malalaking truck, kapag yan ay nagminor, malakas po ang kapit ng gulong sa kalsada at nasisira ang kalsada. Pag nagiba, gagasos na naman ng ating pamahalaan. Di ba? Ganun po nangyayari. So, obserbahan po ninyo yung mga checkpoint. At yung mga checkpoint, kung saan may checkpoint, sira-giba ang kalsada. Pero makapal ang bulsa ng mga nasa checkpoint. So, ganyan po Pag medyo naghigpit, siyempre, pag naghigpit, tayo naman, mga biyahero, ayaw na nating maaabalang matagal pagkat gusto nating makarating agad sa ating patutunguhan. Doon sa ating destinasyon, kailangan makarating agad tayo pagkat napakahirap naman talaga sa biyahe. Pagdating mo sa mga checkpoint, pagdating mo sa mga nag-check na ito, ayaw nating maaabala. Ngayon, dahil ayaw nating maaabala, mag-aabot na lang tayo pangkape lamang pangkape. Kung minsan hindi na nagsasabi yung driver na pangkape, automatic na. Automatic na pag iniabot yung papel, meron nang nakaipit na papel. Hindi mo naman pwedeng ipitan ng barya. So ganyan po ang mga sitwasyon. Dapat alisin na rin ito. I-recommend natin sa Malacanang na alisin na rin yung mga checkpoint na humaharang sa mga produkto natin. Maging yan ay mga alagang hayop o kaya mga gulayin o mga prutas o ano man na nagdadaan yung merchandise. Wala na dapat nitong mga checkpoint na ito sa highway pagkat apektado pa ang kalsada, nasisira, nagigiba. Dito lang sa may bandang Quezon, yan malapit po sa boundary ng Quezon at Camarines Sur. Ay giba-giba ang kalsada diyan sa may tapat ng checkpoint. Ay magkakatabi. Yung nagche-checkpoint ng mga hayop, yung nagche-checkpoint ng mga halaman, yung sa DNR nagche-check ng mga binibiyaheng mga kukulamber. Magkakatabi diyan kaya giba-giba ang kalsada. Dapat siguro i-dismantle na muna yan at nakakaabala pa sa mga biyahero. Hindi lamang dumadaan dyan yung mga biyahero, kundi siyempre yung iba pang mga motorista. Napakahirap po sa ganyan. Tabi-tabi, pero tingnan ninyo, giba-giba ang kalsada.
Pagkat yung mga cargo, ha, yung mga cargo na dadaan diyan, siyempre may barikada, meron nakaharang at magpepreno 'yan. Pag nagpreno, ay yung mga truck na lalo mga kargado, napakahirap. Pag nagpreno 'yan, siyempre magsisigsag ka, iiwas ka doon sa barikada. Eh pag umiwas ka doon, giba naman ang kalsada pagkat iba po ang kapit ng gulong ng mabigat na kargo. So ganyan po ang sitwasyon. Siguro alisin na rin yung mga ganyan na ano, doon pa lang sa pinanggagalingan, doon na i-check kung tama yung kanilang mga kargo, yung kanilang mga karga-karga mga kung ano-ano, ha. So isa pa ito checkpoint na ito sa highway, talagang ako visit ako diyan pagkat nakakaabala po nakakaabala. Bueno, noong panahon ng pandemic, normal lang may mga checkpoint talagang hinaharang. One time naharang yung ating mga kasamahan diyan sa may bandang checkpoint sa Camarines Sur, boundary ng Camarines Sur at Camarines Norte. Nako, ay dapat alas 6 pa lang ng umaga nakadaan na diyan. Anong nangyari? Nakadating doon sa pupuntahan alas 3 ng hapon. Yung naghihintay na pasyente alas 12 siguro na na maalam na po. And it so happened na it was my mother. Kung siguro nakarating sa tamang oras, siguro na-extend pa yung buhay. So ito po mga checkpoint na ito ng mga produkto, halimbawa yung mga nakakargang baka, baka at kalabaw. Hindi lang naman isa ang checkpoint na dadaan, na napakarami. Pag dumaan na sa isang checkpoint, dapat wala na, dire-diretso na. Hindi, mayroon pang ibang dadaan ng checkpoint. So ito mga kaibigan, ang isa sa mga problema siguro. So okay na itong sa executive order na ito sa mga LGUs na nangongolekta ng pero yung mga checkpoint siguro i-dismantle na rin yan. Anong administrasyon nyo na naalaala natin na pinaalis lahat ng roadblocks sa mga national highway, even yung checkpoint ng Highway Patrol Group. Inalis lahat yung mga checkpoint para mas magaan na dumaan ang ating mga sasakyang nagdi-deliver o nagta-transport ng mga agricultural products. Ngayon meron pa rin mga checkpoint maliban doon sa makikita natin sa mga tapat ng eskwelahan. Pero ito naman sa mga tapat ng eskwelahan, yung mga barangay dapat pag walang pasok alisin na. Isa rin po yan So ating pong inirekomenda na sana lahat ng roadblocks sa ating mga national highway galing sa probinsya papalabas po pababa ng Maynila alisin na, wag nang lagyan. Ang dami pang harang, roadblocks, yung mga nagre-reblocking, isa pa yan sa nakakaabala. Humahaba po ang oras ng pagbibiyahe ng ating mga motorista, mga biyahero dahil dito sa mga roadblocks na ito at mga checkpoints. Particular dyan sa boundary ng Camarines Sur at Camarines Norte. Sakop na po yan ng Bicol region. Pagkapasok mo lang, makikita mo yung malaking arko na gateway to Bicolandia. Pagkalampas dyan, makikita mo na. At bago dumating at pagkalampas dyan, napakarami pong checkpoint ng mga sasakyan. Hindi mo maintindihan. So, patuloy po tayo sa ating programa at ito yung nais po ng NLEX, yung ating expressway papunta sa north, na taasan po ang kanilang singil at toll fee. Ang sabi po ng mga senador, bago daw sila humingi ng dagdag na bayarin, ng dagdag na toll fee,
ayusin muna ang problema sa trapiko. Tama naman. I-fix muna yung traffic problem pagkat napakahirap po pag ganyan. So, yung mga senador po natin, hinihiling na ayusin muna nila yung kanilang sistema sa trapiko bago sila magpataas ng kinokolekta. Okay? So sa iba po natin mga balita, anong latest natin DJ sa Scarborough Shoal? O ito po Scarborough Shoal. Ang tawag natin yan sa West Philippine Sea ay Baho de Masinloc. Tinawanan po ng China ang Pilipinas sa babaklas ng kanilang inilagay na floating barricade yung kanilang floating barriers. Kaya tinawanan lang po ng China. Pero mantinido po sila na kanilang ipagpapatuloy ang pagproteksyon sa kanilang di umano'y sovereignty over the area they called Guangdao. Guangdao. Okay? So yan po. At dyan po sa Pampanga pala, ang isang balita po natin, nasa 350 kilos ng suspetsadong shabu. Worth 3.6 billion. Naku, napakalaki po nito. 350 kilos. Ang na-discover at nakumpiska sa kanilang ni-raid na warehouse diyan po sa Mexico, Pampanga. Napakalaki po nito. Ang shipment daw po nitong shabu na ito ay mula sa bansang Thailand at inihalo sa mga produkto such as pork rinds, dog food, yung tea, Inihalo daw po itong mga drogang ito at dumating dito sa ating bansa sa pamagitan ng Port of Subic, dyan sa Subic, noong September 18. Bakit nakalusot sa Port of Subic? Bakit nakarating pa sa warehouse? Di ba meron namang mga drug, yung mga personnel natin ng PIDEA o kung ano pang ahensya na naandyan na nagbabantay diyan sa Subic Port. Bakit nakarating pa ito sa warehouse sa Mexico, Pampanga? Well, anyway, ang importante hindi na po nailabas ng warehouse pagkat ang monitoring po ng ating gobyerno, ng ating mga otoridad, September 18 po dumating dito sa Subic Port. At nito nga nakaraang ito lang isang araw ay ni-raid po ng National Bureau of Investigation o NBI ang warehouse at ito po ay siyempre may koordinasyon po ito sa PIDEA, sa Bureau of Customs at sa National Intelligence Coordinating Agency. Na-discover po nila sa pamamagitan po ng search warrant na doon nakatago sa isang bodega. Ito na naman, may na-discovering mga droga pero wala tayong nabalitaan kung merong nahuli. I-monitor nga natin kung meron bang nahuli. Yung lagi nating sinasabi, may nahuling mga illegal goods o illegal drugs pero walang nahuli. Yung wala po tayong balita kung may nahuli dito sa Pampanga, dito po sa latest na isinagawang raid ng ating po mga otoridad. So i-monitor po natin, napakalaki po nito. Ang sabi po ni DOJ Secretary Crispin Remulla, ito po ang pinakamalaki na nakumpiskang suspected shabu na worth 3.6 billion pesos ang halaga. Naku, kung kumalat ito sa ating kalsada, kung ito po ay kumalat sa ating community, napakarami po mabibiktima nito. At napakalaki, 350 kilos. So, imo-monitor po natin kung mayroon ba mga nahuli at sino'y may-ari ng bodega. Sabagay, yung may-ari, kung nirerentahan lang naman sa kanya, hindi naman nila alam na ganun. Pero yun lamang po ang ating pinagtataka, bakit nakapasok sa Subic Port
nakalabas sa Subic Port at dito po nakuha sa isang bodega. Bueno, tayo po ay pansamantalang magpapaalam sa ating programa. Tayo po ay babalik sa susunod na edisyon ng ating pong programa, Sama Ka na Kabayan. Ang inyo pong lingkod, Jigs Magpantay, muli po nagpapasalamat sa inyo pong panonood at pakikinig. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.